Sino may extrang utak dyan? Bigyan nyo nga to. Huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na gano'n. So pag may bagyo, iisipin na lang namin na summer. Natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torres. Anak ka ng po. Sakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Sabi nung taxi driver, Kailangan pala dapat ng payong. may asawa na ba daw ako? Bigla kami, 28 years old lang ako. Ma'am, pwede pa kong magkapalipay. Tinoodang, why hambog? Masiksuayan ron. Ang lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. At libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Double-click on my computer. I can see your computer. No. Click on my computer on your computer. How can I click on your computer from my computer? There is an icon labeled my computer on your computer. Double-click it. What the hell? What is your computer doing on my computer? Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyan, 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan. Ano naman? Oo, yan ang halaga ng pondo na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PGH o Philippine General Hospital kada buwan noong 2017 upang tulungan ang ating mga kababayang mahihirap sa kanilang pagpapagamot. Galing ito mismo sa pondo ng Office of the President. Sabi ko sa PGS, pinatawag ko sila, bigyan kita 100 million a month. Ubusin mo sa tao. Sabi ko, malaking bagay po yung 100 million. So anyone who comes in the emergency room, hindi na namin tinatanong kung may pera ka ba o wala. Basta binibigyan na ng lahat ng kailangan nila. Libre, walang bayad. Libre. 2:20 p.m. At ganito na po kadami ang pasyente natin sa emergency room dito sa acute area, PGH. Pinalalabas yung pasyente para maghanapan ng tulong sa labas. Nandito na yung tulong. Uuwi ang pasyente na walang ginastos ng 5. Yan ang tatak Duterte. May tapang at Alright, shout out Tatay Digong, di ba? Yan ang hindi budol. Pinapakita ko yan kasi itong si Bongbong Bangag Marcos, tingnan niyo yung pangako niya doon sa SONA, di ba? Na magsisiro billing daw kayo sa ospital, magkasakit kayo. Yun ang malaking budol, gonggong. Huwag niyong gagawin ng Pilipino. Matagal nang alam ng mahihirap yan. Na kailangan mo pang magpa-interview dyan, kailangan mo pang pumasa para kung ikaw ay indigent man o hindi. Diba? Maraming nagsasabing mga health worker, imposible po yan, Mr. Bangag. Kaya, pinapakita ko ito mga guys, itong proyekto ni Tatay Digong nung una. 100 million a month binibigay niya. Yan ang direktang malasakit, wala ng paligoy-ligoy. Hindi katulad itong Bangag, kung ano-ano na lang mga pangako mga guys, no? Talagang walang matino. Iba ang sinasabi kahapon, iba ang sasabihin ngayon, iba na naman sasabihin bukas. Bunggong. Talagang uplok. Kaya shout out dyan na lang dito kay Mark Coleta, dyan sa Senado Blue Ribbon Committee. Naku po, ito, flood control. Ito na, Mr. Bangag, ito sinasabi mo ha. Katiwalian, ito na po si Mark Coleta mga guys. Kaya itong si Tambaluslos, nagpapadasal. Tambaluslos, iwan ko lang kung pakikinggan ka ng Panginoon sa mga pinagkagawa mo, di ba? Ito sila mga guys, ito makikita natin. Kasi maimbestigahan ito ni Mark Coleta. Maganda yan para masilip natin na totoo ba yung mga contract nila dyan. Sila din ang nakukontrata sa mga proyekto ng gobyerno, di ba? Oy, nako, saldi ko, baka akala mo nakalimutan ng bayan. Huwag kayong magtatakbo. Ito na po ang simula hanggang 2028 hanggang si BP Sara, di ba? Klarong-klaro na po ang
political shift. At maganda tayo, palaktakan tayo dun sa shift na yan dahil dito na po, talagang nagsisiktakbuhan na ang itong mga nahihirap. Alright, patuloy tayo dito kay Tatay Digong mga guys, no? Shoutout nga pala sa mga lagi nagko-comment yan. Alam nyo kung sino ay shoutout dyan. Ma'am Babe Sarabi, maraming salamat po sa inyong pakulay. At dito rin kay Ma'am Becca, shoutout sa iyo. Maraming salamat din sa inyong pakulay. Patuloy tayo, Tatay Diggs. Let's go! Marami akong gustong sabihin o tanungin. Yung mga adik dito ba, patay na lahat? Kasi po, ang utos ko kay Secretary Duque na pag ang nagsaksakan, nagbarilan, puro adik, huwag nang tanggapin. Tapon ko na lang dyan sa daan. Nadi-disturb yung kaluluwa ko. If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan. I am not a Filipino for nothing. Paski ganito lang kami kapobre, do not. I will not run this country with a corrupt police. Do not do it. Ever again. Ever again. Kayong mga the younger ones, never mind or retiring. For the next 6 years, build a track record of performance that is good. Because I will plot your history, your personal history. Yung nakakaso kayo na may mga kidnapping, I will review you. And I will like to talk to you in Malacanang. Dalawa lang tayo. Ma'am, pwede pa kong makapalipay. Tinood lang. Why hambog? Basiksuayan ron. Naimok ka sa, binuang. Kaya binuang, why binuang? Makauyab kong sulti na. Bot pa sa bot, pwede pa ko. Pasig 77 years old. Kaya ako ni Adto, muginay akong gipraktisan. Kapag abot ako katigwang, hindi ko para sa uban maglaylay, luy-luy na. Ikaw mo. Importante lang ako kay daghang ko bali nga re. Unang may limb ko. Magdisod ko tindog dahil. Maayo gani. Kita mo ganyan nagalimb ko. Pero ang bukog nga gada sa kiyod, medyo nood man. Ginanta mo, sikswaya na to. Wala kaayo'y damage pa. Pero akong spinal duha na dire o dire. Ano yan? Tudyok ba yan? Sino bang nagturo sa inyo yan? Wag po niyo po usuhin yan kasi pang-adik po yan. Paliwanag naman ni Dumagoso, No panic is organic. In one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bold sa opisina ko. Isang tao lang, isang araw lang, May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, ang lupit nyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. When you talk about that incident, talk about it. Then condemn the police. But do not connect it with due process and human rights. Magbuka kang gago sa harap ng Pilipino. You know why I got this rating? I could not be brighter than you.
and my work is not more important, or your vocation is not less than mine. But when you talk in public, carry the proper message. Kayo mag-itito kayo, binibombahan kasi ako ninyo ng ganon. Sabihin na ng mga tao, tama yan. Tama yan si Duterte. Kasi nangyayari. Kayo parang fruit jump, ganon-ganon. Pag na may namatay dyan na marami massacre, na rape mga bata, hindi kayo umiimik. Maya-maya pagdating ng mga nitong mga Western expert ko, no, you give them so much premium and importance. Saan bang utak ninyo eh? I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Hindi ako pabayaran ng budget, hindi ako pabayaran ng pera. Laki ng problema niyan. I've never seen anything like Sara Duterte. Ako po si Atty. Rowena Guanzon ay naninindigan para sa tama ng panunugis ng mga hindi sangayon sa kanila. Sumusobra na ito. Ang tagal naman itong presidential election. Sana pagbigising ko bukas, presidential election ng ulit. Pati si Mimi. Ulat yan. Positioning of the military troops in my country. I really hate it. I don't want it. We don't need it. We're not going to war, and there's not going to be any war in the future. Sabi ko sa kanila, putang ina nyo, huwag mo kaming gawing aso. That the Philippines shall follow an independent foreign policy and putting at most of the time the best interest of the nation. Sabi ko, ito mga Amerikano, buang talaga. Yung style, hindi na nga maglakad dito, kala mo sino. Wala pang mga visa itong mga gagong to. Tayo magpunta doon, pahirapan pa. But these are historical threats that would never go away. Depende na lang kung makapresidente ang Pilipinas na tota ninyo. You count me out. I am not one of them. Pumunta ng Amerika, tapos pag-uwi, 1% lang ang naibawas sa 20% tariff ng Amerika sa Pilipinas. At sasabihin pa ni Uncle Trump, top negotiator daw. Abay, kung yan ang top, edi ano pa ang soft? Mukhang nakaka-insulto naman ata yun. Ayan, very nice, very nice. I hope napasaya ko kayo dyan mga guys. Please drop a comment kung anong sa palagay nyo itong mga main issue natin ngayon, no? At saka concerning naman kay Tatay Digong, naku po, itong dahig, ano pang nangyari dyan? Hindi na makontak si Tatay Digong, hindi makapasok si Ma'am Hanelet. Ako, ano bang nangyari dyan? Kaufman, shout out sa iyo. Para sa akin naman, maniwala pa rin tayo kay Kaufman mga guys, kasi mayroon mga bagay-bagay na hindi natin alam kung ano nangyari sa loob, kung ano ang rason, kung bakit hindi pinapapasok dyan si Ma'am Hanelet. Baka nga naman na may nilabag sila, kahit na hindi nasadya, pero sobrang stricto siguro nito, na medyo nagpapatigas lang talaga itong si ICC, kasi alam nila na mapabibigyan din ito sa Digong in the long run. Alam nila siguro. So, we just hope na yan ang mangyayari. No? Kaya, chill muna tayo. Pabayaan muna natin yan ni si Kaufman at saka yung pamilya ni Tatay Digong. Let's just continue to pray for Tatay Digong's health. Alright, thank you for watching mga guys. And again, shout out dyan kay Ma'am Becca, kay Ma'am Babe, sa inyong mga pakulay. Shout out sa inyo lahat. No? At saka itong sa laging mga nagko-comment. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.